Magandang biblical na araw sa inyo mga kapatid. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa history na paborito ng Katoliko na basihan sa paniniwala nila. At sinasabi ng Diyos, Titus 1:16, humatol tayo sa gawa. At saka John 2 verse 1 to 5. Kung nasunod ba ang gawa, alinsunod ba sa gusto ng Diyos, sa kalooban ng Diyos? Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done. Ang gusto, kalooban ng Diyos, yung batas ng Diyos na susunod ba? Dito sa lupa na para na rin sa langit, kasi ang Ama nasa langit. At ito mga kapatid, history ito. Kung i-apply natin sa kanilang gawa, sa history, i-apply natin sa history na ngayon, noong unang panahon. Sabi ko na sa inyo na may biblical history, may anti-biblical na history. Dalawa pong history. At saka mga non-biblical na history. Yung biblical, ibig sabihin na paloob sa biblical. At mga anti-biblical, yung kumakalaban sa biblical. Ngayon, pag-usapan natin ang kalooban ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa 1 Corinto, sa Santiago, Isaiah 34 verse 16, saliksikin nyo ang aking aklat, isang aklat lang, at inyong basahin. Utos ng Diyos yun, kalooban po ng Diyos yun. Kung yun ang nasusunod mo, sumusunod ka sa gawa ng Diyos, sa gusto ng Diyos. Yun po ang hatol natin, ang hukom natin, paghukom natin, dapat ayon sa ginawa, kung nasunod mo ba o hindi. Parang hatol ng batas. Anong basehan? Batas. Sinusunod mo ba ang batas o hindi? Pag hindi mo sinusunod, meron kang penalty. May punishment ka. Di ba sinabi nila sila ay totoong iglesia na tinatayo ni Kristo? Maniwala ka ba sa salita o sa gawa? Kung maniwala ka sa salita, hindi ka naniwala sa Diyos. Sabi ng Diyos, sa gawa, hindi sa salita. Ulit, sinasabi ng Diyos, na banal na Diyos, sa gawa at biblical na ngayon ang nakasulat pa sa Biblia. Sila pa ang tumatawag sa Roman. Ayun po yung aklat ng Diyos. So, ang Diyos sasabi, humukom tayo, sabi nyo, bobo ako, gago ako, o kayo pala matalino. Ano ang paghukom nyo? Wala namang batayan. Ginagawa ko bang naging anti-biblical ko? Kayo anti-biblical. Sabi nyo, na ang Katoliko, totoong iglesia. Ano rin? Gas-gas na yon. Hindi totoong iglesia yon. Kayo napabilang sa kaharian ni Satanas. Yun ang hukom, base sa iyong gawa ngayon. Kaharian ni Satanas. Kung may kaharian ng Diyos, sa biblical kaharian ngayon, may anti-biblical na kaharian si Satanas. Mga kapatid. Sinabi ng Diyos, ayun ang hatol ng Diyos, may kaharian si Satanas. Gayon din ang may kaharian ng Diyos. So, mababasa yun sa Matthew 12:26 hanggang 28. Dalawang kaharian ho yan, napabilang, Kingdom of God and Kingdom of Satan. Ngayon, sa panahon ngayon, may biblical na, at pag hindi ka naniwala sa Espiritu, turo ng Espiritu ho yan, na sinasabi ni Kristo, ng Ama, pag tinuturo ng Espiritu, kasi ang Espiritu galing sa Ama, turo ng Ama. Hindi turo ng demonyo ang turo ng Espiritu Santo. Kasi wala siyang Espiritu Santo. Yung ibig sabihin, yung Kingdom of Satan, walang Espiritu Santo. Lumalabag pa sa Espiritu Santong aral. Na tinuturo ni Kristo na mayroon ng Espiritu si Kristo ng Ama bilang anak. So, ibig sabihin, in this biblical generation, lalo na sa Pilipinas, 19th century to 20th century, at saka last generation, tayo'y biblical kingdom ngayon. May kingdom ang Diyos noong unang panahon, hindi pa biblical. Kailangan ng prophetic ministry at apostolic ministry ng unang Kristiyano. Sila nangunguna. Si Kristo ay apostol sa 3:1 ng Hebreo. Ngayon may biblical na kumpletong aklat. Sabi po ng Espiritu, siya pa ang nag-ipon sa Isaiah 34:16. Ngayon, naipon na, nababasa natin ngayon. Nababasa natin ngayon in this 20th century ng mga Pilipino, ha? Ngayon, meron palang biblical kingdom at meron palang anti-biblical kingdom. Kingdom pinag-usapan, sinabi na sa iglesia, hindi sila tunay na iglesia. Ang iglesia, yun ang mga tinatawag ng Diyos sa kanyang kaharian from the word ecclesia.
Ik at saka Clion, ang Diyos ang tumatawag. Sa Kanya mayroong kingdom. Ang pagtawag ng Diyos, hindi makatawag ang Diyos kung wala ang Espiritu. Yun ang naghari ang Espiritu sa kingdom ng Diyos. Pinagharian tayo ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos ang tumatahan sa iglesia. Binabahayan tayo. Tayo ang bahay ng Espiritu Santo. Tayo ang iglesia. Tahanan, bahayan. Yun po ang iglesia. Sa Colossians 2, 18 hanggang 21. Hindi tayo tinarahan ng mga espiritu ng mga demonyo, mga sinungaling. Ang ama na kasinungalingan, si Satanas. 43 to 47 of the book of John 8. At merong kingdom. Biblical natin mabasa ngayon, hindi laway, may kingdom talaga. At sinasabi na sila daw ang tunay na iglesia, hindi. Hindi kayo iglesia, banal lang pangalan, isang tunay na iglesia lang, yung pinagharian ng Diyos, na nangangaral, ang mga ngaral ay ang Espiritu Santo. Kasangkapan si Kristo at mga apostol at tayong Kristiyano ngayon nakareceive ng Espiritu Santo bilang anak ng Ama. Ngayon, ang sabi ng Espiritu Santo, sabi ng Diyos, ng Ama, mga anak, humatol kayo sa kanilang gawa, hindi sa salita. At sinabi ho ni Pedro rin sa 2 Peter 3, o 2 Peter 1, chapter 1, verse 15 to 17. Humatol sa gawa, turo ng Espiritu Santo kay Pedro. Kaya ang pananawa natin, ganun. Huwag sinasabi nila, kami itutuong iglesia ni Kristo. Hindi. Napinayo na Kristo. Hindi. Salita lang yun. Hindi sa gawa. Humatol sa gawa. Humukom tayo. Ngayon, ang Katoliko, sinasabi natin kingdom, hindi nararapat sa ang iglesia. Kingdom of Satan. Paano matunayan? Huhukom tayo base sa kanilang ginagawa. Sa historically at biblically ngayon, base sa kanilang gawa. Nangyari ito. Sabi ng Diyos, saliksikin ang kanyang aklat at inyong basahin. Anong ginawa ng Katoliko? Bago ko sasabihin ito, ano ko na siyang live na ito, papakita ko sa inyo. Ito, biblical na hukom at saka historical, supported by historical hukom, base sa kanilang gawa from the history. Satanic na gawa ng mga satanic na mga tao, mga demonyong tao. Mabait pero anti-biblical. Ito po si William Tyndale. Ito po, naka-YouTube na ho. I-play na natin. Price. After the raid on Peter Quintal's print shop, Tyndale was forced to flee and began to live life as a fugitive. If things were difficult prior to this incident, they became more so afterwards. Without a doubt, it must have been difficult to know he was being pursued by the authorities when his only intentions were to bring God's word to his people. Pursued the authority, yun po ang Catholic authority. Si William Tyndale po English, siya po ang dahilan na naging proponent na nagkaroon ng biblical ng England, sa England po, na binabasa ng mga Briton. Tuloy natin. At siya po'y Katolikong pare, naging Protestante. At siya is scholar, marunong sa Greek, marunong sa Latin, marunong sa Hebreo. Kaya tinatranslate niya ang bagong tipan, yung New Testament. Ang utos ng Diyos na bagong tipan na si Kristo ang tagapamagitan. A blood of the New Testament. Tuloy natin. 6,000 were printed, which is a lot for... Ang New Testament, batas. Ang New Testament, yun po ang spiritual na batas. Yun po ang spiritual batas. Bigay ng Espiritu Santo sa mga apostol. Acts 1 to 2. At chapter 1, verse 1 to 2. At saka Romans 8:2. Spiritual, ang spiritual pagsasabi, ang galing sa Ama. Ang Ama nagtuturo spiritually. Book of that time, smuggled down the Rhine across to England, to the English seaports and the Scottish seaports as well to the north, and eagerly received. They were so eagerly received that Tunstall heard of this and set up, as it were, his police to raid the Christians who were buying these and to seize them and to punish the owners, sometimes with... So, tingnan mo, ginagawa nila, ni-raid, magagawin ka parang kriminal, mga gumamit pa ang sundalo dito sa England dahil sa itong ginagawa na publication ng Aklat ng Diyos. Aklat ng Diyos ang ginagamitan. Ang sabi ng Espiritu, Aklat ng Diyos, saliksikin, basahin. Ito ngayon, ginagawa nila. Kung pinabasa ba. At sa buong mundo ito particularly sa England.
Ito ang nangyari. And he arranged in London a large bonfire of Tyndale's 1526, which is the date he made it. Kita nyo? Ang aklat, sinusunog si Tyndale, sinusunog after nila, sakalin si Tyndale. Dahil lang sa itong aklat na ito, pinabasa ng Diyos sa kanila, pinapatay nila. At hindi lang yan, pati ang aklat ng Diyos, sinusunog nila at sinasabi nila sa sinungaling nila na sila daw ang kaharian ng Diyos, sila daw ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo. Yun po'y salita lang, hindi gawa na. Baliktad ang kanang ginagawa kaysa sa sinasabi ng salita. Actions speak louder than words, and the words cannot belie. Hindi ba pasinungalingan ang kanilang ginagawa? Yun po ang batayan ng paghukom, sinabi ng Diyos. Ang Diyos pa ang sabi, hindi sinasabi ng tao. Tuloy natin. First English New Testament. Okay? Tandaan nyo? First English New Testament. Ang sino nagtuturo ng New Testament? Kaninong dugo nabuhos ang nabuhos sa New Testament? Dugo ni Kristo. Ang New Testament, ang gusto na ni Kristo sa lahat ng mundo, ipangaral niyo ang Ebanghelyo na naglalaman ng Testamento sa buong mundo. 24:9 hanggang 14 at saka Mark 16 verse 15. Inuutosan. Utos hindi sa apostol at pati atin ngayon na mga anak ng Diyos na ginagabayan rin ng Espiritu Santo katulad ng mga apostol. Itutuloy natin. Yun po ang diwa ng Diyos. Yun po ang kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ang will ng Diyos, ang batas ng Diyos, masunod dito sa lupa at para na rin sa langit. Ito, tuloy natin. When we hold our modern Bibles, we have to remember that the English, to have a Bible in English in your hand, is less than 500 years old. You could only do that thanks to Tyndale in 1526. Tignan mo? Pasalamat sila kay Tyndale, magkaroon sila ang mga Briton, wala silang aklat ng unang panahon, matagal ng eksistensya ang Katoliko. Anong ginawa ng Katoliko dito? Baliktad. Ayaw ng Katoliko na udyok ng demonyo, mga mandaraya, mga ipokrito, kasi yun ang gawain ng demonyo, kumakalaban sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, basahin ang kanyang aklat at hindi na kailangan ito kompleto basahin. Iniipon ng Espiritu. Gumagabay ang Espiritu Santo ni Tyndale, sa pangunguna ng Espiritu Santo, ang turo ng Espiritu Santo, ginather ni Tyndale sa gabay ng Espiritu Santo. Anong ginagawa na kontra ng Espiritu Santo sa kaharian, kaharian ni Satanas? Mabase sa kanilang ginagawa, hindi sa salita. Pandaya yung salita na yun. Base sa gawa, sabi ng Diyos eh. Pag sinabing gas gawa, hato tayo sa gawa. Ang Diyos ang magsabi, tayo sumusunod sa hukom ng Diyos, hindi sa hukom ng mga Katoliko. We have to remember that it was a small book. It was this size. It was a book that you could not only hold in your hand, but slip into your pocket. So that you could take it into the fields, you could read it round the hearth, you could read it in the pub, as people did, you could read it in the backs of churches, as people did. We always have to remember this, because we're used to Bibles being bigger. But Tyndale, every book that Tyndale printed, and he printed many, were all pocketbooks. The people in England were eager to read God's Word in English. Every book that was secretly brought into England quickly found its way into the hands and homes of sincere Christians. So siya, Christians, nakatanggap sa aklat sa English na naintindihan nila. Kasi ang gusto ng Diyos, maintindihan talaga ng tao sa buong mundo. 1 Corinthians 14 verse 9 onwards hanggang patuloy. Tuloy. Ito na ang gabay ng Espiritu Santo, tinatawag ang mga England, sa pamagitan ni Tyndale, nangunguna sa pag-ipon ng aklat. Hindi ba ipon ni Tyndale kung walang Espiritu Santo? Dahil sa kagustuhan ng Diyos. Kumakasangkapan lang siya kay Tyndale. Na Katoliko pa. Pareha kay Saint Jerome, para sa Latin, Katoliko rin. Pero nag-iba na to. Anti-Katolik na to si William Tyndale. There was already a network of Christians who were eagerly awaiting them. Now these are the people who had heard that there was a printed New Testament from the Greek. Tira mo? Printed na ngayon sa New Testament from the Greek, hindi from the Latin. Greek. Scholar kasi to si William Tyndale. Ito ang nanalangin na may the King of the England, may the Lord open the end of the King of England. Kaya naliliwanagan sila na mayroon natin sa King James Version ngayon.
Siya ang dahilan na kumpletong aklat. Ito, New Testament, yun po napaloob ang batas ng Diyos. Kumpleto po ang New Testament, ang New Covenant sa Hebreo 13, 20, 21. Ang lahat ng applicable laws, batas. Coming into England, and they would be alert, and the network would be alerted. And within 8 years, we know that 20,000 copies of it were printed and bought in England. This was in spite of the fact that the bishop Tingnan mo, the bishop, itong bishop yan. Anong ginawa ng bishop sa mga England na nababasa ng aklat? of London originally collected as many as he could find. No, so, lahat ng nakita ng bishop, kinukulik ang mga aklat ito. Kinukulik, ginagather niya, kinakonfiscate nito. Catholic ang bishop, ha? Ito. Punish the owners. Ibig sabihin, may approve sa mga papa sa Roma. Yun ang nangyari ngayon sa, inaalarma sila dito sa mga English people. And made a great bonfire outside St. Paul's Cathedral. Yeah? Ibig sa, naggumawa pa silang bonfire sa outside ng cathedral ng Katoliko. Ha? Nagkaroon sila ng bonfire. Ano ginawa? And burned them all. Born, sinusunog ang New Testament. Ha? Sinusunog na, nakita nyo ang picture kanina, diba, sinusunog pati si Tyndale. Ha? Ganun pala ang sabi ng Diyos, basa nyo, tumatawag ang Diyos sa kanyang aklat at inyong basahin. Iipon to ng Espiritu Santo, ang inipon ng Espiritu, ang ginawa ng mga Katoliko na history, base sa kanilang gawa, sinusunog. Abispo pa, matalinong tao to, ever learning without arriving to the knowledge of truth. 2 Timothy 3 verse 7. Tuloy. Iyon ba'y totoong iglesia? Sa kanilang gawa? It is a terrible thing to burn God's word. O sige? It is a terrible thing to burn God's word. Ha? Terrible. Napaka-terrible. Susunugin mo ang sabi ng Diyos sa aklat, ang God's word, tapos sabihin mo, ikaw ay sa totoong sa iglesia, ikaw ang iglesia nyo, salita mo lang yon. Sa gawa, hindi. Hahatol sa gawa, humukom. But he also preached a sermon while the burning. Tingnan mo ha, itong demonyo ito nagsisermon pa sa mga obispong ito nagsisermon pa sa anong ibig sabihin, anong sermon niya? Was going on, in which he said that this was heresy. The church refused it because there were 2,000 errors in Tyndale's translation. Tingnan mo ha, scholar si Tyndale, ganon akusahan pa si Tyndale na heretic, hindi naman sila scholar, ang obispo. Tapos, yun ang gawain ni Satanas. Magbintang, ginawa pa siyang heretic si Tyndale. Anong binibintang? Yun po yung gawain ng Satanas sa 12 ng Revelation 9 to 10. Well, of course there were, from Tunstall's point of view, because Tyndale was translating from the Greek, not from the church's Latin. Okay? From Greek, hindi sa church Latin version. Katulad ng Vulgate, galing sa Greek. Scholar nga siya eh. He later said that the church was so determined to make him a heretic that if he failed to dot an I, they would call that heresy and burn him. Hearing in Germany of the burning of his books and the hostility, Tyndale didn't give up as a lesser man would. What he did, Hindi siya sumusurrender. Tinutuloy niya kahit maraming sunog. Nanununog kasi itong Katoliko ng aklat ng Diyos. Yun ang gagawa nila. Gusto nila theological. Yun po ito ngayon. Theology na sila. Catechism. it was do something that was completely strange in England. He learned the Hebrew language, Tingnan mo, nag-Hebreo pa siya. Ha? which we Christians call the Old Testament, that the Jewish scriptures are written in Hebrew. That Worms, as it happened, was a center of rabbinical learning, and Tyndale learned there Hebrew, very good Hebrew, and he went from Worms to. Ngayon, sa sunod na paksa, pag-usapan natin ang base sa gawa, ha, hindi sa salita, kasi mahilig siya sa philosophy, sa theology. Anong theology? Ang basihan, hindi theology, hindi karungan ng tao sa iyong gawa. Ang karungan na ating gamitin basihan, yung talata, may bersikulo, sila ang gumagawa, sila sa pangunguna ng Espiritu Santo, at may talata pa, may kabanata pa. Yun ang patunayan nito kung totoo ba talagang iglesia dito sa Pilipinas din. Yun pa ang totoo palatandaan ng iglesia. Ang kinakalaban pa, ang gawain pa, manununog. Kaso ngayon, hindi nila pwedeng sunugin kasi mas malakas ang protestante. Pupulbuhin sila.
Apulbuhin sila. Mas makapangyarihan ang Amerika ngayon, ang Briton at England. Wala magawa. Kapag Israel na sinusunog na ang templo ng Solomon. Pulbuhin sila. Ngayon, sabihin nyo, kami ang tunay na iglesia. Ha? Kayo ang may history na nununog ng aklat ng Diyos. Aklat ng Diyos ang sinusunog ko. Yun pa ang New Testament ni Tyndale. Na pangunguna ng Espiritu Santo, hindi naman demonyo ang nag-gather doon. May kaharian talaga. Kaharian na ngayon. Nakasulat na sa Biblia, kaharian ni Satanas at kaharian ng Diyos. Ang mga kaharian ng Diyos hindi nanununog ng turo ng Espiritu. Kasi ang yung New Testament, turo ng Espiritu. Inilagay pa sa ating puso at isipan. Mga batas, turo ng Espiritu Santo. Ang sumulat, ang Espiritu Santo. Para hindi natin makalimutan. At yun ang palatandaan ng Diyos na tayo yung mga anak ng Diyos. Tayo humukom base sa mga batas na biblical. Yun po ang tunay na kingdom. Biblical kingdom versus anti-biblical na nanununog ng mga Katoliko ng aklat na tinawag na Biblia rin ng Katoliko.